Ikaw ba ay may partner? Ikaw ba ay isang pamilyadong tao? Ikaw ba ay sexually active? Nais mo bang maiwasan ang unwanted pregnancies o di inaasahang pagbubuntis? Kung oo ang sagot sa aking mga katanungan ay para sa iyo ang video na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 15 pinaka-epektibong paraan para hindi mabuntis. Number 1. Paggamit ng male condoms. Ang una sa ating listahan ay ang paggamit ng isa sa mga barrier methods. Ito ay ang male condoms. Isa ito sa mga paraan para makaiwas sa mga sexually transmitted infections o STIs. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, 80% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng kondom. Dapat lamang ay maayos itong gamitin at pagkatapos ay maayos na i-dispose. Paggamit ng female condoms. Ang ikalawa sa ating listahan ay paggamit ng isa rin sa mga barrier methods. At ito ay ang female condoms. Isa rin ito sa mga paraan para makaiwas sa mga sexually transmitted infections o STIs. Available ang female condoms kahit saan. Ito ay nabibili ng over-the-counter. Hindi na rin kailangan ng prescription mula sa mga doktor. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, 79% ang posibilidad na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng female condom. Number 3. Paggamit ng diaphragm. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang paggamit ng isa rin sa mga barrier methods at ito ay ang diaphragm. Ang diaphragm ay inilalagay sa loob ng female reproductive organ. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, 90% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng diaphragm. Mas epektibo din ito kung sabay nagagamit ng spermicide. Walang kasiguraduhan na makakaiwas sa mga sexually transmitted infections o STIs kahit na gumagamit pa ng diaphragm. Number 4. Paggamit ng cervical cup. Ang cervical cup ay isang soft silicone cup. Ito ay inilalagay sa loob ng female reproductive organ. Ang objective nito ay harangan ang sperm cells na marating ang egg cells sa pamamagitan ng pag-cover ng cervical cup sa cervix part ng female reproductive organ. Ayon sa Planned Parenthood, 70 to 85% na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng cervical cup. Walang kasiguraduhan na makaliligtas o makakaiwas ang babae sa mga sexually transmitted infection o STI. Number 5. Paggamit ng sponge. Ang sponge ay isa sa mga birth control method. Ito ay nabibili ng over-the-counter. Hindi na rin kailangan ng prescription mula sa mga doktor. Ito ay polyurethane foam at mayroon na ring spermicide. Ayon sa mga pag-aaral, 70 to 88% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng sponge kasabay ng kondom. Isa ito sa mga paraan para makaiwas sa mga sexually transmitted infections o STIs kung maayos na gagamitin. Number 6. Paggamit ng spermicide. Ang spermicide ay isang kemikal na pumapatay sa mga sperm cells. Ito ay nabibili ng over-the-counter. Hindi na rin kailangan ng prescription mula sa mga doktor. Mas epektibo kung gagamitin kasabay ng kondom. Pero tandaan, huwag gagamitin kasabay ng sponge. Ayon sa pag-aaral, 71% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng spermicide gels. Number 7. Pagsasagawa ng mga hormonal methods. Ang hormonal forms ay isa sa mga uri ng birth control methods. Pinipigil kasi nito ang conception sa pamamagitan ng pagpapahinto sa ovulation. Ang ovulation ay paglabas ng mga itlog mula sa ovaryo. Ang method na ito ay walang kakayahang protektahan ka laban sa mga sexually transmitted infections. Number 8. Paggamit ng mga contraceptive pills. 95 to 98% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit at iinom ng contraceptive pills ayon sa preskripsyon ng mga doktor. Dalawang uri ng pills na available sa butika, ang combined pills na may parehong estrogen at progestin at ang mini pill na may progestin lamang. Uulitin ko, dapat ay may preskripsyon ng mga doktor.
Number 9. Paggamit ng patches. Ayon sa National Health Service, 90 to 99% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng patches. Dapat ito ay gamitin ng tama upang maging epektibo. Maaaring maglagay ng patches sa back, buttocks, stomach at upper arm. Kumonsulta sa iyong health officer para mabigyan ng instruction kung paano ito gamitin. Number 10. Pagsasagawa ng injection. Ang isa sa mga method ay ang contraceptive shot o Depo-Provera. Tandaan na tanging mga doktor lamang ang pwedeng magbigay ng injection shot. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, 90% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung magkakaroon ng shot. Dapat ay magkaroon nito ang isang babae on time. Babalik sa natural na sistema ang fertility ng 10 buwan pagkatapos na itigil ang contraceptive shot. Number 11. Paggamit ng vaginal ring. Ayon sa National Health Service, 99% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng vaginal ring o mas kilala sa tawag na NuvaRing. Dapat ito ay gamitin ng tama upang mas maging epektibo. Ang human error ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging epektibo ang vaginal ring. Ang vaginal ring na ito ay inilalagay sa vagina sa loob ng 3 linggo at pagkatapos ay tatanggalin sa loob ng 7 araw. Number 12. Paggamit ng IUD. Ang ika-12 method ay ang paggamit ng IUD o intrauterine devices and implants. Ayon sa National Health Service, 99% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung gagamit ng IUDs. Bagaman ang paggamit nito ay hindi mapipigil ang pagkalat ng sexually transmitted infections. 2 ang uri ng IUDs, isang hormonal at isang copper-based. Number 13. Paggamit ng mga implants. Ang implants ay isa pang uri ng hormonal birth control. Ang doktor at ang nurse ay magsusuot ng isang matchstick size rod sa braso ng isang babae upang maiwasan ang pagbubuntis. Nagtatrabaho ang stick sa pamamagitan ng pag-release ng hormone progestin sa katawan upang maiwasan ang ovulation. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, 99% ang tsansa na hindi mabubuntis ang isang babae kung magkakaroon ng implants. Ang implants ay dapat napalitan kada 3 taon. Number 14. Natural Family Planning. Ang ika-14 sa ating listahan ay ang pagsasagawa ng Natural Family Planning. Ang method na ito ay hindi pagsasagawa ng encounter sa mga panahong fertile ang babae. Dapat ay tinatrack ang menstrual cycle upang mas maging epektibo ang natural na method na ito. Magtanong sa iyong mga doktor kung paano matrack ang menstrual cycle at malaman ang patungkol sa fertile window. Tandaan, maaaring hindi maging epektibo ito kung hindi na-follow accurately ang payo ng mga doktor. Number 15. Emergency contraception. Sa mga pagkakataong nasira ang kondom o di kaya ay nakalimutang uminom ng pills, ay pwedeng ikonsidera ang paggamit ng emergency contraception. Upang maiwasan ang pagbubuntis, may 2 uri ng emergency contraception, ang emergency contraceptive pill at ang copper IUD.